Sa ating lahat at gusto po nating batiin ang lahat ng mga kasama natin ngayon sa ating live stream ngayong ah, July 19, 2020. Mahigit isang daang araw na po tayo na nasa quarantine at ang Panginoon ay mapaglaan, mapagkalinga at mapagpala pa din katulad ng dati at masigit pa sa kasalukuyang kalagayan natin. So gusto natin pong tanggapin ang bawat isa na kasama natin ngayong araw na ito sa ating gawain. At lalong-lalo na ang mga bisita na kasakasama natin palagi at lalong-lalo na din yung mga bago na nadagdag ngayong araw na ito. Mga kaibigan ng ating mga kapatid at mga kapamilya nila. At welcome po kayo sa gawain ng Christ Life Manila. Kami po ay isang born again na may Pentecostal na karanasan ng pagtanggap ng Espiritu Santo na may katibayan ng pagsasalita ng iba't ibang wika o lingwahe na siyang unang himala kapag ang Espiritu Santo ay napuspos yung isang tao. Naniniwala din po kami at nagsasagawa ng bautismo sa tubig. Malaki ang kaibahan ng bautismo sa binyag bukod sa spelling dahil ang bautismo ay yung nakalagay sa Biblia, ang paglubog ng buong katawan ng tao at ito'y ginagawa ng mga taong matatanda na. Meron ng kakayahang magsisi at manampalataya sa kanilang mga maririnig, lalong-lalo na ng ebanghelyo ng kaligtasan. So yan po yung summary ng kung ano po yung paniniwala ng Christ Life na kung saan kayo ay nasa live stream namin ngayon at podcast. So welcome po sa lahat ng mga kapatid natin sa ating gawain ngayong umaga na ito. Magdasal po muna tayo. Ama namin na nasa langit, kami ay nagpapasalamat sa iyo dahil ang iyong biyaya ay iyong isinasambulat dito sa lupa. Ang mga tao, Panginoon, ay tumitingin sa iyo sa gitna ng panganib ng COVID at ikaw, Panginoon, ay uh, nagkakalinga sa kanila. Anuman ang iyong layunin, Panginoon, dahil dito sa kalagayan na meron kami at ang pagpapatuloy nito, naway maintindihan namin. Ito'y upang ang mga tao ay madala sa tunay na halaga at kahulugan ng buhay. Ang makilala ka, ang sundin ka, at madala mo ang bawat kaluluwa sa iyong kaharian isang araw. Maraming salamat, Ama, sa iyong pagsama sa amin ulit ngayong araw na ito at huwag mong lampasan ang kahit sino, Panginoon, na nakatune in ulit na iyong pagpalain sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay ang bawat isa. At gusto namin, Lord, na ibigay ang aming tatalakayin sa iyo, ang uh, homecoming at ang kahalagahan ng biyaya mo sa buhay namin. Sa pagtunghay namin ng mga kwento ng biyaya sa aming pagtalakay ngayong araw na ito ay iyong pagpalain ang bawat pakinig namin at mga puso namin. At ganoon din iyong pagpalain ang aming komunyon pagkatapos ng pananalita. Ikaw, Panginoon, ay maitaas at ikaw, Panginoon, ay mag-glorify, malulahati sa gitna namin ngayon sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, wag din po natin kalilimutan na magkakaroon tayo ng communion right after ng ating discussion. So, i-prepare na po natin yung mga elements for that activity later on. Yung ating pag-uusapan po na ngayong araw na ito ay pinamagatang homecoming. At syempre, ito ay palagi nating na i-encounter itong word na ito sa mga reunions, lalong-lalo na sa mga school reunions at may mga homecoming yung mga nasa ibang mga lugar o bansa upang sila ay dumalo sa mga reunion na ng kanilang mga eskwelahan o alma mater na tinatawag. Pero itong homecoming na pag-uusapan natin ay tungkol sa kaligtasan at kung paano natin ito i-relate sa biyaya ng Diyos o grace of God. Okay? Na
ito yung nagdala sa atin dito sa kalagayan natin ng kaligtasan natin, o ito yung magdadala sa atin sa kaligtasan, yung biyaya ng Diyos, di ba? At yung biyaya ng Diyos o grace ay merong tatlong dictionary meaning o definition. Yung una is the exercise of love, kindness or goodwill, disposition to benefit or serve another. So ito daw yung pagganap o pagsasagawa ng pag-ibig, ng kabutihan, ng mabuting kalooban. At ito yung pagbibigay ng o kalagayan na pwede kang magbigay ng ano paman sa iba o maglingkod sa iba. Okay, yung pangalawa na meaning niya is the divine favor toward man, the undeserved kindness or forgiveness of God, divine love or pardon. So, ito ay may kinalaman naman sa ating kapatawaran. May kinalaman naman dun sa hindi tayo karapat-dapat na pabor o pagpapala ng Diyos ng pagpapatawad niya sa atin at pag-ibig niya sa atin. So, yung pangatlo ay tungkol sa beauty, physical, intellectual, or moral. Easy elegance of manners, perfection of form. So tungkol ito sa katauhan, di ba? Yung kagandahan, yung physical, intellectual, at saka yung paggawa natin ng matuwid, morality. At yan yung grace by definition. So lahat ng ito ay iintindihin natin ngayong araw na ito kung paano tayo napasali at kung paano ito magaganap sa ating buhay lahat. Okay? So, yung prodigal ay pag-uusapan natin. Inilagay ko dyan na prodigal lang, pero yung nakalagay doon sa Luke 15 ay the prodigal son palagi. So, mamaya i-discuss natin why. Bakit the prodigal lang. Tapos, yung kalagayan ni Cain, yung pumatay sa kanyang kapatid, yung unang murder in the physical, di ba? Si Cain ay pumatay ng kanyang kapatid. At paano natin mababasa yung biyaya dyan? At paano natin mai-relate yung homecoming kung sakali eventually? At yung panghuli are the thieves beside Jesus Christ, the left and the right side ni Jesus Christ nang namamatay siya. At ano yung pwede nating mag-glean dito sa mga kwento nila tungkol sa biyaya ng Diyos at eventually sa homecoming na siyang pag-uusapan natin. So, these are stories of grace. Totoong mga tao sila, totoong mga kwento sila, historical figures sila, at yung journey nila towards the grace of God. So, itong tatlo na ito yung ating pagyayamanin ngayong araw na ito at iintindihin regarding our title called The Homecoming. So, umpisa natin sa fall of man. Siyempre, okay, nung bumagsak yung unang tao, si Adan at si Eva sa kasalanan, at yung bagsik nito at yung epekto nito ay naranasan na since then. So, the fall of man and the devastation of sin, kasi merong destruction at deterioration sa mankind at sa creation ng Panginoon because of this fall ng dalawa. So, because of this, meron ng separation between the mankind and God. At babasahin natin yung unang verse natin sa Genesis 3 verse 22. Ito ay right after magkasala si Adan at si Eva, naibigay na yung kanilang judgments o sentensya kasama yung ahas. Tapos, ito yung sinabi ng Diyos finally. Sabi niya sa 22, Then the Lord God said, Behold, the man has become like one of us in knowing good and evil. Naging katulad na tayo ng tao in knowing good and evil. Hindi tayo naging katulad ng Diyos, pero merong disposisyon yung God na naging katulad na ng taong bumagsak sa kasalanan. What is that? Knowing good and evil. Hindi dahil sa hindi alam ng tao yung good and evil before they fell sa kasalanan, kasi alam nila ano ang good? Not to eat of the fruit of the knowledge of good and evil of the tree. Pero ano ang good? Ano ang bad? Not to eat of that fruit. Alam nila yung bad at saka good. So, anong ibig sabihin nito? That man has become like one of us, sabi ng God, knowing good and evil. Dahil meron na silang, sila na yung nag-decide kung ano yung mabuti at masama para sa kanila. Gumawa sila ng sarili nilang decision, di ba? To eat is good and not to eat is bad. Nabaliktad na yung kalooban ni God. So, ano ang nangyayari sa tao? Hindi lang dahil nagkasala sila, kundi
nagkaroon sila ng sariling control sa sarili nila, sa kanilang buhay, sa palagay nila. So, this is not only falling from the grace of God or falling into sin, kundi ito ay pagkuha ng power at control from God. 'Di ba? Ayaw nila na susunod sila. Ayaw nila na mayroong magsasabi ng dapat nilang gawin. Ayaw nila na mayroong magmamando. Ayaw nila ng may curfew. Ayaw nila na mayroong nag-check sa kanila, etc., etc. So, ayaw nila ng ganun sa kalooban ng Panginoon. So, man has become like one of us, sabi niya, in knowing good and evil. So, alam na natin kung anong ibig sabihin nun. Pero yung isa pa na binagsakan nila is this. Now, lest he reach out his hand, sabi niya, and take also of the tree of life, and eat, and live forever. Yung isang bagay na prohibited na sa kanila is to reach out and eat of the tree of life and live forever. So, nawala na yung kanilang forever na kalagayan, na tila baga meron na silang ganoon during this time, before the fall, yung pre-fall na tinatawag, pre-Adamic fall. Meron silang ganitong access dito sa tree of life na ito, and of course, merong promise of eternal life doon. Kaya lang, ang problema, sabi niya, hindi na sila makakakain dito. At yung God lang yung merong everlasting life. Pero hindi na sila makakakain. So, wala na yung sense ng forever. Meron silang sense ng forever, pero yung real sense ng forever sa buhay nila ay nawala na. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi lamang sila nawalan ng eternal na kalagayan with God, kundi lahat ng meron sila ay naging temporary. Yung kanilang joy, yung kanilang hope, yung kanilang love, yung kanilang buhay ay naging temporary lahat dahil sa pagbagsak nila sa kasalanan. And finally, sabi ni God, therefore the Lord God sent him out from the Garden of Eden to work the ground from which he was taken. So, ano ang nangyari sa kanya? They were evicted. Okay? Sila ay in-evict dahil sa kanilang kasalanan sa Garden of Eden. At ang ibig sabihin ng Eden is delight. At that is the garden of God. At ang ibig sabihin is the garden where God's delight is present. At ano na ang delight ng tao after the fall? Hindi na yung delight ni God kasi wala na sila dun sa garden of delight ng Panginoon. Wala na sila sa presence of delight. At nandun na lang sila sa presence of surviving. Yung hindi sila mamatay kaagad. That's why they have to work. Okay? That's why they have to live to work and work to live. They were disbarred sa garden at hindi na sila nakabalik doon sa presence ng Panginoon. So, they were evicted at out na sila at wala nang entry simula noon. Pero hindi lang yun yung nangyari sa kanila. 'Di ba? Dahil ang sinabi ni Lord at warning is you shall surely die. At sabi at eventually syempre meron physical decline. 'Di ba? Merong decline ng kanilang physicality, ng kanilang biological makeup, ng kanilang mga organs, 'di ba? Imagine kung hindi ka mamamatay. Anong uri ng paningin meron kayo mga mata mo na 2020 mag-stay siya na 2020 ang vision. Imagine kapag meron kang eternity halimbawa at hindi ka mamamatay. Anong uring kidney meron ka o heart or liver yung meron ka. Hindi siya nagde-deteriorate. Pero, the moment na sila ay hindi na pumasa, meron ng physical decline. Alam na nila na sila ay going to death o going to die. Merong psychological decline. Pati yung kanilang pag-iisip, yung memory nila, di ba? Yung mga bagay-bagay na nalaman nila, yung knowledge, yung wisdom, yung memory, di ba? Lahat ng ito ay may decline. Yung mga tao ay hindi magpapatuloy na nakakaalam. Yung tao ay hindi magpapatuloy na makakaalala kapag sila ay tumatanda, di ba? Nagde-deteriorate ito. At alam nila yon kahit hindi wala silang dementia o kahit wala silang Alzheimer's. Meron silang emotional decline, di ba? Eventually, yung kanilang emotional state ay magde-deteriorate. Ang kanilang emotional strength ay mag-weaken. Okay? At dadating yung mga problema ng emotions, nerves, depression, etc., etc. Nawala naman nung
mga bata pa sila, merong social decline. Maapektuhan yung kanilang relationship with each other. At mamaya makikita natin kung paano ito nag-manifest dun sa mga unang anak ni Adan at ni Eva. Merong spiritual decline, of course. The more na hindi na nila ginagawang sentro si Lord sa buhay nila, the more na hindi na siya nagiging mahalaga at the more na nakakalimutan nila yung kahalagahan. How to live for God, how to live without sense of divinity, di ba? Na dapat itinataas nila at ginoglorify nila sa buhay nila. Merong spiritual decline dahil merong spiritual separation with this God. Meron ng gap na nangyari sa pagitan ng tao at ng God. At yung kanyang morality ay apektado, yung kanyang purpose ay apektado, yung meaning, yung destiny, yung significance, yung lahat ng mga bagay na ito is affected. At kahit anong gawin na ng tao ever since, palaging merong at the back of his mind, yung man, palaging alam niya na hindi magpapatuloy lahat ng mga bagay. Ang reality is matatapos siya isang araw. However, gaano man kaganda yung kalagayan, gaano man kasaya, magtatapos siya, 'di ba? Dahil dito. At meron ng somehow meron ng discontent na dapat sana ay satisfied kasi ang satisfaction ay hindi siya eternal, 'di ba? Ang tao ay hindi na nasasatisfy ng mga bagay eventually. Okay? At kahit 'yun ay inapektuhan niya yung physiological aspect ng satisfaction. So, meron siyang work pero hindi siya nakakita ng meaning doon sa work na meron siya. Meron siyang relationship pero depressed pa din siya. Para siyang mag-isa, 'di ba? Meron siyang pera pero hindi siya napupunuan. Nakarating na siya kung saan-saan, 'di ba? Pero para bang wala siyang kakontentuhan itong taong ito. Parang palaging merong kulang na something or someone. Merong na hindi mahugisan ng mga bagay at hindi siya mapunuan ng mga tao. Meron palagi siyang emptiness na ang alam natin is si God yun. 'Di ba? Siya yung pupuno dahil nawala na yung eternity at yung essence ng eternity sa kanyang katauhan. Pero dapat yun yung meaning ng kanyang katauhan. So, after ni na Adan at ni Eva, nagkaanak sila at yung unang anak nila ay si Cain at saka si Abel. Pero tragedy yung nangyari kasi very tragic, pinatay ni Cain yung kanyang kapatid dahil lang sa inggit. 'Di ba? Envious siya masyado sa kanyang kapatid dahil silang dalawa ay nagbigay ng offering sa Panginoon pero lo and behold ang mas tinanggap ng Diyos ay yung offering ni Abel. At dahil sa inggit ni Abel at ngit-ngit niya sa kapatid niya, nakakompetensya niya sa palagay niya, yung kanyang kapatid ay pinatay niya yung kapatid niya. 'Di ba? At pagkatapos yung patayin, siyempre may remorse kasi hindi niya alam na kapag pinatay ko yung kapatid ko, mamamatay, mawawala talaga siya, 'di ba? Hindi na siya magigising kasi wala pang namamatay nung time na ito. Sa Genesis 4 verse 8, Cain spoke to Abel, sabi niya dito, his brother, and when they were in the field, Cain rose up against his brother Abel and killed him. So, pinagplanuhan niya talaga, tinawag niya siya doon sa bukid at siya ay pinatay ni Cain, 'di ba? Si Abel, yung shepherd na ang kanyang sheep offering ay tinanggap ng God. Si Cain ay farmer at ang kanyang mga fruits and vegetables ay na-offering ay hindi tinanggap ni God. Kasi hindi yun yung sinabi ni God na magiging offering for sin. Ang offering for sin is someone or something that is not guilty for the guilty. Okay? Isang tao o isang hayop na papatayin at papaduguin kasi walang anumang magagawa yung kahit anuman kung walang dugo, sabi niya, ay walang kapatawaran. At eventually, ito yung nagsisignify ng pagdating ni Jesus Christ, diba, yung kordero ng Diyos. Genesis 4 verse 9, then the Lord said to Cain, where is Abel your brother? Nasaan yung kapatid mo? Diba? Alam niya kung nasaan yung kapatid niya, pero alam ba niya talaga kung anong kalagayan ng kapatid niya? Inaalam ba niya yung kalagayan ng kapatid niya? Wala siyang love, di ba?
bumagsak siya sa kasalanan at bumagsak din siya from grace. At wala siyang uh, wala siyang pamumuhay that could benefit and serve another person or other people. Kasi hindi niya sinerve yung kanyang kapatid eh. Sabi niya, I do not know. Am I my brother's keeper? At wala siyang pakialam sa kapatid niya dahil sa kasalanan na meron siya, 'di ba? Meron siyang inggit, meron siyang galit, meron siyang hatred at ang ginagawa nito is ginagawa siyang maging makasarili, 'di ba? Nakafocus lang sa sarili niya at sa kanyang kapakanan. And the Lord said, "What have you done?" Ano ang ginawa mo? As if hindi niya alam yung ginawa niya. Pero alam niya yung ginawa niya, 'di ba? At ito yung mga question kapag haharap tayo sa Panginoon. 'Di ba? Na sa palagay natin is parang simple lang at sa palagay natin walang kwenta. Pero ito yung maglilid sa atin para makilala natin yung guilt natin. Sabi niya, the voice of your brother's blood is crying to me from the ground. 'Di ba? Si Abel ay nabubo yung dugo niya. Nabuhos yung dugo niya. Siya yung shepherd. Siya yung mayroong tupa na katanggap-tanggap sa Diyos. Pero eventually naging siya yung offering. At yung dugo niya ay para bang offered katulad ng tupa na namatay. So, kinausap siya ng Panginoon at sinabi ng Panginoon kung ano talaga yung state niya. At sinabi ng Panginoon yung peligrosong kalagayan niya ngayon dahil sa pagpatay niya sa kanyang kapatid. So, pinapaalis siya ng Panginoon, binavanish siya ng Panginoon, ini-evict siya ng Panginoon sa kanyang presence. Sabi sa verse 14, you are driving me off the land. Pinapaalis mo ko dito sa lupain. Ano pa? Tapos sabi niya, away from your presence. Di ba parang nauulit yung nangyari kay Adan at kay Eva? Di ba? Sila ay evicted from the presence of the Lord, from the garden of delight ng Panginoon. At sabi ni Cain dito, I will be a homeless wanderer. Na kahit saan ako magpunta, I will never find home. It will not be a home. I can call it home, pero hindi talaga siya. Kasi hindi naman ako mag-stay doon eh. 'Di ba? We will die kahit saan tayo pumunta. Hindi natin pwedeng matawag na totoong tahanan yun kasi aalis tayong lahat. Sabi niya, I will be a wanderer on the earth. And anyone who finds me will kill me. At sino mang makakasumpong sa akin ay papatayin ako. At yun yung kabayaran ng kasalanan. 'Di ba? Kamatayan. So, hanging sa ulunan ni Cain ang kamatayan. Okay, habang siya ay homeless, 'di ba? At habang siya ay vagabond or fugitive. But eventually, pupunta siya sa isang lugar at itatayo niya sa isang lugar na tinatawag na Nod. At ang ibig sabihin ng Nod is fugitive or lugar ng wandering or obviously lost. Ang ibig sabihin nun, if you're just wandering around, wala kang tinutumbok, wala kang pinupuntahan, you are lost. Yan yung kalagayan ni Cain. But the Lord answered, no. If anyone kills you, 7 lives will be taken in revenge. Hindi ka papatayin. So, ano ang ginawa ng Panginoon? Sinigurado niya kay Cain na hindi siya mamamatay. So the Lord put a mark on Cain to warn anyone who met him not to kill him. Binigyan siya ng tatak ng Panginoon. At dito nagsimula yung tatak-tatak. Diba merong tatak yung Antichrist, meron ding tatak si God. At eventually, ang tatak na ito sa New Testament is the Holy Spirit. Diba? So, interesting kasi this story is story of grace kasi dapat ginudge na lang niya si Cain eh. Dapat si Cain ay namatay na lang sa isang banda. Diba? Pero hindi siya pinayagan ni God na mamatay. At pwedeng babayaan na lang siya ng Panginoon sa kamay ng mga tao at magiganti sila sa kanya. Pero hindi rin niya pinabayaan yun at binigyan siya ng pagkakakilanlan upang hindi siya mapahamak. At ganoon yung kalagayan natin. Diba? Bawat isa sa atin na ililigtas ng Panginoon ay merong ganitong assurance sa isang banda. Okay? Homecoming. Ito yung ating pinag-uusapan. Diba? At homeless at wanderer si Cain. At eventually, ito yung kalagayan ng mga tao bago tayo maligtas. Bawat isa sa atin. Diba? Bawat isa sa atin. So,
magpapatuloy tayong walang port at wala tayong pier sa isang banda. Yung second story is the prodigal son sa Luke 15. Okay? Sa Luke 15 na mababasa natin, verse 32 onwards, yung isang tao na uh, tila baga masyado siyang atat na makuha yung manang kanyang mamanahin mula sa tatay niya kahit yung tatay niya ay buhay pa, hindi pa patay. At gusto na niyang iwaldasin. Kasi yun yung kwento ng the prodigal son sa Luke 15. So, merong dalawang magkapatid dito. Merong isang ama, mayroon siyang dalawang anak. Sabi niya, the younger one said to him, Father, give me my share of the property now. Bigay mo sa akin ngayon yung mamanahin ko. Ngayon na. Hindi mo pwedeng matanggap yung mamanahin mo kagad kasi ang mana ay ibinibigay bago mamatay yung tao, yung tatay, at literally matatanggap mo pagpatay na siya. So anong ginugusto nitong bata na to? Sana mamatay ka na. Diba? Meron siyang ganong kawalanghiyaan or disrespect sa kanyang tatay. Pero ganun pa man, yung tatay niya ay mabuti. So sabi niya, the man divided his property between his two sons. So dalawa lang silang magkapatid. Tila baga mayaman yung tatay nila. So he divided the property between his two sons. So kaya lang, ang division ng properties for inheritance sa Israel during this time is not like how we do it in our present time. Kasi sa Deuteronomy chapter 21 verse 17, sinasabi doon how to divide the inheritance between your two children. Yung panganay ay bibigyan ng 2/3 at 1/3 lang yung ibibigay sa bunso. Kaya dito, yung bunso ay binigyan ng 1/3 at yung naiwang kapatid ay, yung panganay ay tumanggap ng 2/3. So, not many days later, diba? Pinag-isipan niya, pinagplanuhan niya, pero pagkatapos ng ilang mga araw lang, the younger son gathered all he had and took a journey into a far country. So, siya ay bumiyahe. Hindi lang siya pumunta sa isang lugar malapit, kabilang barangay, kabilang bayan. Hindi lang ganun yung kanyang pinuntahan. Sabi niya, into a far country. Pumunta siya sa ibang bansa. Pumunta siya sa malayong lugar. At doon, wawaldasin niya yung kanyang na mana sa kanyang tatay. Sabi niya, and there he squandered his property in reckless living. Sa isang palasak, bulagsak, prodigal na pamamaraan. Okay, so ang ibig sabihin ng prodigal is aksayado, wasteful. Sa isang wasteful na paraan ay kanyang nilustay ang property ng kanyang tatay. Kaya nga tinawag siyang the prodigal son dito sa kwento. So, talagang riotous, reckless living yung ginawa niya. Bisyo dito, bisyo doon. Happy dito, happy doon. Yun yung ginawa niya sa kanyang namana. At eventually, naubos na yung pera niya dahil sa kanyang squandering, dahil sa kanyang prodigal na pamumuhay. At wala na siyang mapuntahan. Diba? Itong tao na ito. Kasi kahit yung mga kaibigan niya, na totoo, kung mayroon kang mabait ka, mayroon kang pera, marami kang kakilala. Pero kapag wala na, nag-stop. Okay, na nandyan sila at nagiging matapat sila sa iyo. So, nag-isip itong tao na ito. So, paano siya mabubuhay ngayon? Eventually, meron siyang nakilala sa lugar na ito na pinuntahan niya na nag-aalaga ng baboy at siya ay pumasok upang maging pig herder. Ito yung kanyang ginawa. Tagapag-alaga ng baboy. At syempre, sa mga kausap dito ni Jesus Christ habang ikinikwento niya to, being Jews at hindi sila nag-aalaga ng baboy kasi ang baboy para sa kanila is very dirty. Okay, at ang nire-represent niyan is sin sa kanila at okay sinful na tao. So, kaya lang itong tao na to, kinakailangan niyang mag-alaga kasi otherwise hindi siya mabubuhay, di ba? So, araw-araw hindi na tao yung kasama niya at araw-araw mga baboy yung kasama niya, di ba? At dumating yung time na wala na rin siya makain. May pagkain yung pinaalagaan niyang baboy pero siya wala. At halos gusto na niyang kainin yung pagkain ng baboy pero walang makapagbigay sa kanya ng mga pagkain na ito. At inisip niya,
Anong ginagawa ko dito sa lugar na ito? Samantalang yung aking tatay ay mayaman, samantalang marami kaming alila doon, di ba? Pero anong gagawin ko? Nakapag-isip siya. Sa verse 18 to 19, sabi niya, I will arise and go to my father. I will go back home. Okay? From being in a far country and homeless and uh, deprived ng maraming mga basic na mga bagay, sabi niya, I will go back home to my father. Ano pa yung sinabi niya? I will say to him, Father, I have sinned. Kakausapin ko siya at sasabihin ko, nagkasala ko sa langit at sa iyo. I am no longer worthy to be called your son. Hindi mo na ako magiging anak kasi hindi na ako dapat maging anak. Tratuhin mo na lang ako bilang isa sa mga servants mo. So ito yung plano niya, ito yung nagpe-play sa isip niya na gagawin niyang alibi or reason for going back home, 'di ba? Kilala niya yung tatay niya, pero alam niya na hindi siya tatanggapin sa kung ano yung ayos niya ngayon, 'di ba? Dumating siya dito sa lugar na ito na lahat ay maayos, lahat ay maganda, lahat ay magara, pero aalis siya na lahat ay ubos, lahat ay sira at lahat ay madumi, 'di ba? Kasi siya ay baboy yung kanyang mga kasama, 'di ba? Eventually na nagre-represent ng kanyang buhay dahil binaboy yung kanyang buhay dahil sa kanyang sariling kagagawan. So, meanwhile, yung tatay niya ay nag-aabang pa din. So, ito yung kwento. Inaabangan pa din siya. Okay, siyempre, broken-hearted. Yung tatay niya nung umalis, yung tatay niya ay walang magawa at hindi naman niya pwedeng samahan yung kanyang anak. So, nandun lang yung tatay niya at nag-i-expect na one day somehow babalik din yung anak ko. So, kilala niya yung anak niya. Pero siguro eventually habang nandun siya sa isang lugar na mataas na the same yung usual na ano niya na ginagawa niya na naghihintay pa rin siya sa anak niya, biglang nagkaroon ng anino, nagkaroon ng silhouette mula sa malayo at basta alam lang niya anak niya yung paparating, 'di ba? So yung tatay nagdalang excitement. So excited na yung tatay. Bumaba siya, tumakbo siya, 'di ba? Nawala na yung kanyang elegance, nawala na yung kanyang pagiging prim and proper. Kasi siya ay tatay at matanda na siya eh. Pero nung nakita niya yung anak niya, dali-dali siyang tumakbo, pinuntahan niya yung anak niya malayo pa at siyempre, amoy baboy yun. Siyempre, madumi. Siyempre, madungis. Siyempre, nandun na lahat ng baho sa kanya. 'Di ba? At ito yung nagsisignify ng kanyang buong buhay. Pagbalik niya dun sa kanyang tatay. Pero, imbis na sabihin ng tatay niya, nasaan yung pera? Nasaan yung minana mo? Nasaan yung tubo? Etc. etc. Bakit ganyan yung itsura mo? Payat-payat mo? Ang dungis mo? Ang baho mo? Imbis na ganun yung gawin ng tatay niya, he went up to him, embraced him and kissed him. Diba? At habang nagsisimulang sabihin nung anak niya yung script, 'di ba? Na I have sinned against you and heaven, I am not worthy to be called your son. Hindi pa tapos yung sentence. Sabi ng kanyang tatay, shh. At sabi niya, mga alila, dalhin niyo yung kanyang damit dito, dalhin niyo yung kanyang sandalyas kasi wala siyang suot na magara eh. Paliguan siya, ibigay yung singsing, binigyan siya ulit ng singsing o kapamahalan at sabi sa kanila, magpatay tayo ng guya at mag-celebrate tayo. Yun yung ginawa nitong tao na ito. Sabi niya, I will arise and go to my father. I have sinned. I am no longer worthy. Pero ang nadatnan niya ay masigit. 'Di ba? Itong prodigal son, nung dumating siya sa bahay, sa kanyang homecoming, yung ini-expect niya na karapat-dapat, hindi yun yung ibinigay sa kanya. Sa kanyang homecoming, grace yung ibinigay sa kanya, yung hindi karapat-dapat. Siya ay bulagsak, siya ay prodigal. Ang ibig sabihin ay aksayado. Pero sa totoo lang, hindi siya yung aksayado dito, kundi yung tatay. Yung tatay yung pinanggalingan ng inaksaya niyang properties at wealth. Pero pagdating niya, itong tatay na ito ay aksayado pa din sa pag-ibig, aksayado pa rin sa kindness at goodwill para sa kanyang anak.
At kung ano yung naiwala niya ay ibinalik sa kanya. At masigit pa, pareho silang prodigal ng tatay niya. Pero magkaiba yung kanilang paraan ng pagiging prodigal. Itong taong ito is wasteful sa masamang paraan. Yung tatay ay sa mabuti. Tayo yung anak, yung tatay ay ang God. Tayo yung anak, pero tayo ay tinanggap na hindi karapat-dapat ng tatay natin o nung father natin in heaven, di ba? At merong celebration sa tao na nagsisi, sa isang tao na nagsisisi, sabi dito sa Luke 15. Ito yung isa sa mga paulit-ulit na sinasabi dito. Merong celebration in heaven, merong joy in heaven sa isang tao na nagsisisi, sa isang tao na nag-iisip na, wait, magpo-pause and consider at iisipin niya yung buhay niya. Hindi dapat ito magpatuloy. Dapat babalik na ako sa mabuti sa Diyos. At ito yung ginawa nitong tao na to, yung prodigal son. 'Di ba? Sabi niya, I will go back to my father. I have sinned. Tapos sabi niya, I'm not worthy. Alam niya lahat yung mga bagay nito. At nung patungo na siya, 'di ba? Nung nilalakad na niya, sigurado ang dami-dami pumapasok sa isip niya, sigurado ginugulo siya, pero hindi, masyado siyang fix at focus. Okay? At nakarating siya doon. At nung makita siya ng father, lahat tayo ay ganito yung kwento. Lahat tayo. Kung tayo man ay hindi pa nakakarating sa Ama, lahat tayo kapag pupunta tayo sa Ama, we have to accept something tungkol sa ating mga sarili, and we have to accept something tungkol sa Diyos natin. Otherwise, hindi tayo kikilos at manunumbalik at magpapakonvert somehow. Dumating yung panganay at nagrereklamo siya. Bakit andyan yan? Diba? Bakit inisquander niya yung lahat ng ari-arian niya na kinuha niya sa iyo, tapos pinagpa-party pa kayo? Sabi niya sa verse 32, it was fitting to celebrate and be glad. Karapat dapat lang akma, di ba, na tayo ay magdiwang at maging masaya. Why? For this brother of yours was dead, sabi niya, and is alive. Your brother, was dead and is alive. He was lost and is found. Dati siyang nawawala, naliligaw, at siya ay natagpuan na. Di ba? Bakit tayo magse-celebrate? Because he is alive and he is found. At ito yung dahilan kung bakit punong-puno ng biyaya itong kwento na ito. Di ba? Na hindi tayo binigyan ng karapatan o karapat-dapat dahil sa ating lostness. Hindi tayo binigyan ng lamay dahil tayo ay dead, kundi na sinelebrate tayo. Okay? Dahil tayo ay binuhay ng biyaya ng Panginoon at natagpuan dahil sa mapagbiyayang Diyos. Ito yung kwento ng prodigal, kwento nating lahat. Story of grace, story of homecoming. Diba? Kanina si Cain ay wanderer, homeless. Tapos eventually nakabalik na siya. In the story of the prodigal son, story of two sons, story of brothers, katulad ni Cain at ni Abel. At katulad ng kwento ng Cain at ni Abel, na merong sinacrifice, merong tupa, merong patay, dito din ay ganoon yung mga symbolic. Nagpatay sila ng guya, ng tupa, 'di ba? Tapos siya ay pinaliguan, tapos siya ay i-celebrate. Bakit? Kasi siya ay patay na, pero siya ay binuhay. Grace stories, stories of homecoming. Ito yung ating pinag-uusapan dito sa ating discussion. Stories of freedom, okay, from the past, stories of freedom from sin, stories of freedom from hopelessness and helplessness, stories of freedom from emptiness, from depression, okay, from decline and from deterioration and death. Stories of the grace of God in Jesus. Eventually, ito yung binubuo niyang kwento. Stories of the grace of God for us. Yung pinakahuli ay yung kwento nung si Jesus Christ ay namamatay sa krus. Merong magkabila sa kanyang side na robbers, di ba? At tiyempo na sila ay namamatay din. Historically, it was told by the gospel writers. Okay, so they are historical figures. Ito, kaya lang muli, meron silang nire-reflect
tungkol sa story of grace at eventually homecoming. Sa Matthew 27 verse 38 at saka 44 sabi niya, then two robbers were crucified with him. Crucified with him. Diba? Huwag natin kalilimutan. These two robbers were crucified with Jesus. Sila din ay nakapako. Okay, sila din ay hindi makaalis katulad ni Jesus Christ. At sila ay kwento nating lahat. Muli, these are stories of grace, stories of mankind needing grace, and grace will be applied to them. Pero anong kalagayan natin before? Tayo din ay pako, wala tayong magawa, kundi na-overwhelm tayo sa kalagayan natin, sa sin, sa pride, sa lust, sa greed, sa envy, sa wrath, sa gluttony, at iba pa, na para bang wala tayong magawa, diba? Dito sa kalagayan natin ganito. At yung two robbers na ito, who were crucified with him, also reviled him. Itong two robbers na to ay nagtutungayaw sa Panginoon, scoffing at Jesus, reviling at Jesus. Inaalimuran nila si Jesus. Dalawa sila. Diba? Hindi lang isa, dalawa sila. Initially, yan yung nangyayari. Sa Luke 23 verse 39, isa pang eyewitness account. Sabi niya dito, one of the criminals, one of the robbers who were hanged, railed at him, na nababayubay doon kasama niya nakapako sa krus, ay nag-alimura sa kanya. At ano yung pambabastos na ginawa nito? Sabi niya, are you not the Christ? Di ba ikaw si Kristo? Di ba yun yung sinasabi nila? Yun yung sinasabi mo, you are the Christ. So narinig niya narinig niya yung tungkol kay Jesus Christ. At kanyang kinikilala na Kristo si Jesus. Okay? Huwag natin kalilimutan. Kasi very famous itong linya na ito sa mga panahon natin. Tanggapin mo lang si Jesus as your Savior and Lord, or Christ. Diba? At sabi niya sa taong ito, kay Jesus, save yourself then and us. So kung ikaw si Kristo, Savior ka. Di iligtas mo tayo dito sa krus. Pero hindi. Kasi yun yung mangyayari talaga sa atin. We will die because of our sins. Diba? Tayo ay pahihirapan because of our sins. So, yun ay nakatakda sa anumang paraan. You will die, sabi ng Biblia. You will surely die kapag ikaw ay magkakasala. At this person ay nagkasala. Hindi pwedeng hindi. Diba? At sila ay nandito ngayon dahil dyan sa isang banda. So, ang gusto ng taong ito is masave sila sa kanilang kalagayan, sa kanilang temporal na buhay. Yun lang ba yung gamit ni Jesus para sa temporal na kalagayan at temporal death? Sabi nung kanyang kasama sa verse 39 at saka 42-43, the other rebuked him. Sinansala niya yung isang nagtutumongayaw kay sa Panginoon. Sabi niya, wag mo siyang pagsalitan ng ganyan. Nararapat sa atin yung ating kalagayan, sa taong yan hindi, etc. So the other rebuked him. What made him change his mind? Kasi kanina they are reviling at Jesus, both of them. These two robbers, these two criminals. But what changed his mind? Suddenly, he was not reviling at Jesus anymore, but he was defending Jesus from the other robber. Sabi niya, the other rebuked him. Tapos sabi niya, while the other was saying, are you the Christ? Save us. So, tama naman yun eh. Jesus is the Christ, the Savior, the Messiah. Diba? To save from what? From the temporal death. Okay? Kasi mamamatay sila dito eh. They will die here. But is Jesus Christ only our Savior from our temporal situation and conditions? The other robber rebuked him. And this robber said to Jesus, Jesus, remember me when you come into your kingdom. He also knew that Jesus is the Christ. But yung paningin niya kay Jesus Christ ay hindi lamang Savior of his temporal condition, but of his eternal faith. Ano ang kanyang eternal faith? He will be judged after he die. Diba? He dies. At sabi niya, Jesus, I will not be dying here. Tapos wala akong pupuntahan. I will be judged after this. But merong option. I can go with you to your kingdom
At anong sabi ni Jesus? Kakaiba itong faith nitong taong ito. 'Di ba? Nailagpas dito sa buhay na ito yung kanyang yung pagliligtas ni Jesus Christ. Yung isang tao, iniisip lang niya nandito lang yung kaligtasan. At dito lang siya pwedeng iligtas ng Panginoon sa mga bagay na meron siya dito sa lupa. So magkaiba sila ng pananaw tungkol kay Jesus. At si Jesus Christ habang nakapako siya sa krus, ibinihis niya yung sangkatauhan, yung dalawang ito sa kaliwat kanan niya, sila ay nagre-represent nung kanyang inililigtas. Hindi ko lang alam kung na-meet na nila dati si Jesus kasi kilala nila yung tungkol kay Jesus. Alam nila na may kingdom si Jesus. Maring binaliwala nila o maring sumunod dati itong other thief na ito, tapos eventually nawala siya. Hindi ko alam, hindi natin alam. Pero the point is, nagre-represent sila ng mga tao since the birth of Christianity hanggang ngayon. Kasi when somebody heard about the gospel, when somebody met Jesus Christ through the gospel, he has to decide kung sino si Jesus Christ magiging sa buhay niya. He has to decide what role Jesus has for him, for his life. Diba? Will Jesus Christ be the savior of his temporal situation and conditions, or will he the king of the kingdom that is coming? And the kingdom open for everyone already. Diba? The other person, the other robber, choose the latter. He chose Jesus Christ to be his king. Not just the savior from temporary things, but his king for all eternity. And that sabi niya, Jesus, remember me when you come into your kingdom. He knew that Jesus will not die that day. He knew also if he will ask Jesus and Jesus Christ agrees, he will be with Jesus in eternity. He will not die as well after the cross. There is resurrection because Jesus Christ said so in his preaching. And Jesus Christ told him, this is very, very interesting. Truly I say to you, today you will be with me in paradise. What a grace. They are robbers. Magnanakaw sila eh. Criminal sila eh. At for Jesus to say that, di ba niya nakita yung buhay ng mga taong ito, itong buhay nitong magnanakaw na ito? Nakita niya obviously. Di ba? Pero bakit niya sinabing, I'll be with you in paradise? You will be with me in paradise. That's grace. Kasi hindi karapat-dapat yun. That's faith and deserving with him in paradise. And remember, okay, ano man yung sasabihin ni Jesus ay truth at mangyayari. Diba? Interesting kasi yung kingdom and paradise is the same place. At yung paradise, yun yung paradise lost because of Adam and Eve's sin. Diba? When they sinned, they lost yung entrance. They lost that garden of delight called paradise. At ngayon ay tinatawag na kingdom na dito of God. Isa lang sila. Di ba? Saan pupunta itong nagsisi na tao na ito? Kasi may change of mind siya. Nire-revile niya si Jesus kasi eventually hindi na. Nire-rebuke na niya yung kasama niya. Meron siyang change of mind and that's repentance. At eventually, sabi niya, gusto ko ng kingdom mo. Ayoko na dito sa buhay sa lupa. Di ba? So, sabi ni Jesus Christ, I will be with you, you will be with me in paradise. The same thing. Ang kwento nito ay kwento natin tungkol sa unshackling dahil sa sin natin, dahil sa past natin, dahil sa kung ano man yung kalagayan natin before marinig natin yung good news. That Jesus Christ is freeing up people. Jesus Christ is forgiving. Jesus Christ on the cross is the epitome. Siya yung personification ng grace of God for mankind. Okay? At bukas na yung kingdom of God. Pero paano yun? Wala na si Jesus. Paano tayo papasok sa kingdom? We're still doomed going to hell kung walang assurance of salvation. When Jesus Christ was still around, meron siyang meeting with a person. At sabi niya dito kay Nicodemo, Jesus answered, truly, truly, I say to you, unless one is born of water and of the Spirit, and the Spirit,
he cannot enter the kingdom of God. Praise the Lord. Kasi meron din tayong karapatan at invitation to enter the kingdom. Hindi lang yung magnanakaw na yun at criminal na yun. Diba? Pareho sana silang nakapasok. Kaya lang magkaiba sila ng point of view tungkol sa buhay at tungkol sa kay Jesus Christ. Diba? At pwedeng ganun yung pananaw natin for the longest time. Jesus Christ is like a Santa Claus. Santa Claus who is also only there when Christmas comes, di ba? Na meron lang tayong gusto tungkol sa buhay na ito at yun yung ibibigay niya. No. Beyond this life. Hindi lang temporal, no. Eternal and forever things. Ano ang binuksan ni Jesus Christ sa atin at ini-invite na tayong pumasok? His kingdom, the kingdom of God. Pero ano yung paraan? Sabi niya, unless one is born of water and of the Spirit, hindi na ito sikat. Hindi na ito famous na preaching. Kasi ang preaching is just accept Christ. Well, that other criminal accept Jesus as Savior. Savior of his temporal life, of his temporal conditions. At hindi siya na-save. Diba? Hanggat hindi natin ilagpas yung pananaw natin kay Jesus, iiwan natin itong buhay na ito. Magiging kulang itong buhay na ito para i-fulfill tayo, i-satisfy tayo. In a way, kung magiging realistic ka lang. Diba? But yung something na inaasahan natin o inaasam natin na hindi maibigay ninuman, saan man dito sa mundong ito, God could give. Yun yung kanyang kaligtasan, which is entering His kingdom. At yung be born of water and of the Spirit, that is being baptized in water. Hindi ito binyag, baptized in water. Idulubog tayo sa tubig. Symbolism ng paglilibing ng dead na tayo dahil sa sin. And then magre-resurrect yung buhay na yan at bibigyan niya tayo ng panibagong buhay by the Holy Spirit. So, yun yung bagong buhay sa kingdom niya. Yun yung pagtanggap ng biyaya. Diba? Eventually, hindi tayo katulad ni Cain na pumapatay o mayroong galit o mayroong inggit. Kundi mawawala yun. Kundi puno tayo ng love, ng kindness, ng goodwill. At meron tayong may serve sa mga tao at gagawa tayo for their benefit. Meron tayong favor na tinanggap kasi kay God. Kindness, forgiveness, love. Diba? Eventually, ito yung kabutihan, ito yung nahuhubog sa atin na beauty. The beauty of His grace. The beauty of graced na kaluluwa. At tayo yun. Kwento natin yung prodigal. Diba? Kwento natin yung si Cain. Okay? Na tinatakan. Kwento natin yung thieves na nag-decide. Kung nasaan ka man sa yugto ng buhay mo ngayon, kung ano man yung kinalalagyan mo ngayon. May mga listeners tayo, nakasama natin ngayon na college students sila. May mga nagtatrabaho dito at nasa gitna sila ng kanilang mga buhay, midlife. Yung iba naman ay mas matatanda sa atin at nasaan ka man. Ano yung ibig sabihin ng grace sa iyo? Ano yung ibig sabihin ng kaligtasan sa iyo? Okay? Mayroon ding story of grace ikaw. Tayong bawat isa sa atin. Kasi we've eaten from the tree that is forbidden for us to eat. Diba? We were also deceived and we were tempted and we failed. Pero magtatapos ba yung kwento natin as a story of grace? Na tayo din ay makakatanggap ng habag ng awa at biyaya ng Diyos? Dahil tayo ay magta-turn around. Okay? At babalik sa kalooban ng Panginoon. Sa yugto ng buhay mo ngayon, what is your story of grace? Diba? Ikaw ba ay longing for something empty regardless of what you've achieved in life? Regardless of your relationship, regardless of whatever you have in this life? Baka you also need to come home. Baka you also need to go back to the Lord, sa ating Creator. And then, alam natin kung saan tayo babagsak kapag alam natin kung saan tayo galing.
If we know our origin, we will have meaning and we will have the greatest destiny of all. The invitation is still open. Enter the kingdom of God. Enter paradise. Enter the garden and the presence of the Lord. Come home. Kung kayo po ay interesado dito, talk to the person who invited you to this live stream, or you can drop me a line. We can talk about everything as long as I know the topic. I know anything of the things that you want to talk about. Don't be shy, or if you still have time now, do it. Come home. Ama, nagpapasalamat kami sa iyong biyaya sa amin. Hindi namin matarok, unfathomable, always amazing, and very irresistible na biyaya, lalo na kapag naintindihan namin yung kabuuan, yung kalakihan, yung kanyang extent o naaabot. Ipaalam mo pa ito sa amin, Panginoon, dahil ito yung gustong makalimutan namin ng kaaway, ito yung gustong makalimutan namin ng fame, ng power, ng wealth, yung walang hanggan na pagtanggap mo sa amin. Maraming salamat, Ama, na iyong tutulungan kami na mas maintindihan ito sa buhay namin ngayon upang may pagpatuloy namin ito magpakailaman sa iyo. Kasama mo, kasama ng iyong anak na si Jesus. Gusto rin namin, Panginoon, na ibigay ang mga kaibigan namin ngayon. Siguro nasa point ng buhay nila sila na they are searching for better things. O kaya naman, kahit nandun sila sa point ng buhay nila na they are not searching, gawin mo, Lord, na makapangyarihan ang words na ito na narinig nila ngayon upang makultivate ang faith sa kanila at obedience. At tunguhin nila, Panginoon, yung iyong kalooban at gawin ito, Panginoon, para sa kanilang kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon, na nag-aksaya ka ng oras. Nag-aksaya ka ng buhay ng iyong anak na si Jesus. Nag-aksaya ka ng chance at opportunity to invite us, kahit na alam mo na karamihan ay hindi tutugon. Maraming salamat sa biyaya, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, punta po tayo sa ating communion. Kinakailangan nating magkomunyon. So, kunin na po natin yung ating mga elements for communion para magano po tayo. Take tayo ng communion in a short while. So, maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin, sa inyong pagpakikinig, sa inyong walang sawa na pagtunghay sa ating live stream. At maraming salamat din sa presensya ninyo na ginagawa kaming inspired to do this. At higit sa lahat, alam namin na mayroong pinupuntahan yung mga piniprepare natin na dinidiscuss at mga pananalita. So maraming salamat po sa inyong pagdalo muli. Pero mas higit na magpapasalamat kami, yung Christ Life po, kung kayo ay susunod sa Panginoon, sa kalooban niya ng kaligtasan para sa inyo. So, katulad ng sinasabi namin, the invitation is still open and the kingdom is still inviting people to receive yung forgiveness and for them to come home. Okay? Hindi po ito pag dito na tinapay. Yung pagsamantala. Sinasamantala namin kayo dahil may mga kalagayan tayo ngayon, etc. Pero dahil wala tayong nagagawa ngayon katulad ng dati, walang work, walang studies, etc. Mas larong meron tayong focus ngayon sa mga bagay na nagmamatter sa buhay natin. And what else is more important or most important sa buhay natin than our spiritual life?
diba? Our eternity sa isang banda. Yun po yung pinag-uusapan natin dito. So, meron na po tayong mga elemento, diba? Meron na po tayong tinapay at kupita. So, pupuntahan na po natin yung dahilan kung bakit we can come home, kung bakit pwede tayo makatanggap ng grace ni Lord undeserved for us. Ama, nagpapasalamat po kami sa ibinigay mong presyo sa amin. We are just dregs. We are just garbage, Panginoon, rubbish, Lord, kung sakali. Katulad ng prodigal, Lord, na halos ka-estado na niya yung kanyang binabantayang baboy, Lord God. Mabaho, marumi, at hindi na siya tao sa isang banda, Lord God, na kalagayan. Pero tinanggap mo kami in Christ. Binayaran mo kami ng mahal ng kanyang buhay. At dahil doon, Lord God, we are forever grateful. At nakikita na namin ngayon yung kahalagahan, hindi lamang ng mga buhay namin, kundi ng mga buhay ng kapwa namin. Kaya pwede rin namin silang pag-aksayahan ng panahon dahil sila ay mahalaga sa iyo. Sa paggunita ng ginawa ng aming Panginoong Hesus para sa amin, gusto naming pasalamatan ang kanyang katawan na nagre-represent, Lord, ng aming mga sakit at mga kasalanan na kanyang pinahintulutan na mabugbog, pinahintulutan na masaktan, mapako at mamatay sa krus. Dahil ganun yung kalagayan namin. He is taking our place doon sa cross. He put on our humanity, our sins, and our guilt, and everything, Lord God, na kabayaran nito. Kaya siya namatay. Kaya nabuhos yung kanyang dugo. At pinapasalamatan ka namin. At inaalala namin yon as a way of celebrating that, Lord. We are going to take these elements ulit. At pagpalain mo lahat ng benefits, Lord God, ng ginawa ng aming Panginoong Hesus. Sa pangalan niya, iti-take namin ito. Amen. Take natin yung elements. Okay, pasalamatan po natin si Lord. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Surya tarale kung kanengkalo. Misane mistusuri ka tragedy. Lehekatara karakustu serebetranya di dasa drale krukuratia sedekia dandale kaistus tradi. Minjadarale krutara karashatarale kude karakachare le krisara kistana matron. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, sa salvation. Thank you, Lord, sa grace. Thank you, Lord, sa cleansing. Thank you, Lord God, sa eternity with you. Thank you sa heaven, Lord God, at your kingdom. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa lahat ng napag-usapan namin at narinig at natalakay namin. Pag-ugatin mo ang mga bagay na ito, Panginoon, sa aming mga pananampalataya at pagbungahin mo sa aming mga buhay. May tulak kami, Lord God, sa masigit na paggawa, pagkilos, Lord, masigit na pagsunod sa iyo dahil ang kasiguraduhan ng kaligtasan ay sumasa amin. Ganon din, itulak mo, Panginoon, sa pananampalataya ang mga taong sumunod sa iyo, Lord God, aming makakausap o aming mga kinakausap sa ngayon dahil sa broadcast na ito, na masumpungan nila, Panginoon, na ang pagtawag mo, Panginoon, ay hanggang sa ngayon at ang kaligtasan mo ay nakalaan pa din. Ikaw, Panginoon, ay sumama ulit sa aming pamumuhay sa gitna ng COVID at sa aming pamumuhay kahit na may kahirapan at bago, nag-a-adjust kami, Panginoon. Ikaw, Lord God, yung magbigay sa amin ng assurance, magbigay sa amin ng mga pangangailangan namin katulad ng dati upang kami, Panginoon, ay makapagpatuloy at tulungan mo din kami na may pagpatuloy namin yung aming gawain at pagsunod sa iyo ng pangangaral, Lord God, ng salita mo. Naging ilaw kami at asin ng sanglibutan at huwag maging mga pundido o kaya mga kandila na walang sindi. Papasalamat kami, Lord, sa mga kaibigan namin na kasama namin ngayon. Kung anong pagpapala yung ginagawa mo sa amin, punuin mo din sila. Kapayapaan, kagalakan, kakontentuhan. Kung may mga kalagayan sila, Lord God,
speak to them about these situations, Lord God, or speak to their conditions, Panginoon, upang magsilayas yung mga bagay na ito. At higit sa lahat, speak to them about salvation. Invite them, Lord God, personally, even after this talk, even after today. Talk to them and be with them, our friends and our families. Nagpapasalamat kami, Lord God, for hearing our prayers, Lord God, for heeding our calls, yung supplication namin about Brother Vic, Brother Nelson, Panginoon, to continuously heal them, Lord God, and give them that complete healing that they need for your glory. Ganon din ang mga tao, Panginoon, na aming binibigay sa iyo, Panginoon, yung hipag, Lord God, ni Brother Antonio, Panginoon, si Miss De Vera, Lord God, may COVID siya, Lord, nasa Saudi, Panginoon, at buntis siya. Lord, iadya mo, Lord God, na ito ay magpatuloy at makaapekto pa, Panginoon, sa kanyang anak. Ganun din, sina Brother Babel, sina Brother Kenneth, na nag-positive yung mga kasama nila sa work. At sila, Panginoon, ngayon ay under investigation. So, iadya mo sila, Panginoon, iiwas mo sila dito, Panginoon. Lahat ng mga kaibigan, nakakilala namin, pinagpipray namin sa iyo for the last months, Panginoon, si Kayla, yung kanyang parent, Panginoon, si Gigi. Lahat sila, Lord God, ay palagi namang ibibigay sa iyo, kasama si Sister Mila, sina Doc Ray, at lahat ng mga nakakausap namin din, Panginoon, na pagpalain mo. At higit, Lord God, maramdaman nilang pangangailangan ng kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Ang lahat ng ito at iba pa, Panginoon, na gusto mong ipagpala sa amin. 10 ng mga kapatid namin, saan man sila ngayon nagmi-meeting, Panginoon, ngayong araw na ito, ang pagpapala mo lang ang aming ipinagsasaya at pinagdiriwang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, sa pagtatapos po, ay gusto ko ulit ipaalala sa atin na huwag nating kalilimutan yung paggamit ng mga mask kapag lalabas tayo. Ito ay para sa ating kapakanan at sa iba na nakakasalamu at nakakausap natin, na ating i-maintain yung 2 to 3 meters mas higit, mas maganda. Diba? Ibig sabihin, social distancing po kapag nakikisalamu tayo sa mga tao. Don't stay inside shops kung hindi naman natin kinakailangan mag-stay ng matagal, lalong-lalo na kapag walang ventilation. At ganoon din, huwag tayong nang lalabas kung hindi naman kailangan. Marami tayong magagawa sa mga bahay natin. Sa isang banda, ganoon din yung ating mga katawan. Huwag nating pababayaan. Huwag natin pababayaan bumaba yung resistensya natin. At higit sa lahat, ipag-pray natin yung ating bansa, ipag-pray natin yung mga namumuno, ipag-pray natin yung mga gumagawa sa ating gobyerno. Nagugustuhan ba natin yung ginagawa nila o hindi? Pero kung hindi natin nagugustuhan, siguro the more na pray natin sila. Ganon din yung mga kamag-anak natin at mga kapamilya. Nagpapasalamat ako sa mga tao na kasama natin ngayon at sumama sa atin sa broadcast na ito. At yun, pagpalain tayong lahat ngayong araw na ito at sa susunod na mga araw sa buong isang linggo hanggat sa magkita-kita tayo ulit dito sa ating broadcast at CLA live stream. So God bless po ulit at see you soon.